Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. JDB uli ang inyong abang lingkod. Well, pag-usapan naman natin ito si Mayor Baste na ito po ang kanyang reaksyon. Okay? Yan. Sabi niya rito ah, this actions taken by the administration against the scheduled hakbang ng Maisog Peace Rally in Bulacan today is a clear violation of the people's right to peaceful assembly. Diyos ko, si Dudong ampaw ang utak. Either ampaw ang utak ni Dudong ay alam niya, sabi natin, alam niya kung ano yung facts ng problema. Pero to continuously mislead the people, nakisali na rin po sa pagdadrama na ang administrasyon, ang gobyerno, ang gumurgur sa kanilang rally. Nakinan sila ng isang guest speaker lamang, 'di ba? Kapag isang guest speaker, walang ano yan, walang say yan. 'Di ba? Walang karapatan 'yan na magdesisyon. Pero imagine kung 'di ba naman kayo mga weak, isang guest speaker nyo nagkansela ng event, 'di ba? Oh, sabi pa ni Dudong, ah they will not silence us, but rather this will inspire us even more to continue to fight for transparency. Di nyo nga mapaliwanag yung 51 billion eh. Ako personally, hindi na ako naghahanap ng paliwanag ng 125 million pesos. Sinabi na ni VP Sara sa niya ginastos yan. Maliwanag na maliwanag bilang abogada, hindi niya po ginamit ang kanyang pinag-aralan para alamin kung nakakasunod sila sa guidelines ng paggastos ng confidential fund. Itinuring na ito po ay personal fund o fund ng kanyang ahensya na pwedeng gamitin hindi personal kundi sorry, discretionary fund na ako na bahala, 'di ba? Ay nako, mali. So sablay siya ro'n. Hindi ko sinasabing binulsa. Ang sinasabi ko, hindi niya sinunod ang patakaran ng paggasto ng pera ng bayan. Akala ko ba mahalin natin ang Pilipinas, 'di ba? Kung yung guidelines ng paggasto ng pera ng mamamayan, hindi niyo masunod. So hanggang bunganga lang yung mahalin natin ng Pilipinas sabay shukran, 'di ba? So ano ba talaga yung nangyari dito? Ang nangyari po mga kapatid, no, mapapanood niyo po yung vlog natin diyan. Ang nangyari diyan sa event nila ng mga maisog-maisog na nausog na naman ay ito pong mga organizer nakipagpirma-pirmahan ng kanilang mga dokumento doon po kay Michael na kamag-anak ng may-ari at authorized person. Ang problema, inisip nila na itong property na 'to na pagmamay-ari nila Michael, dahil sila ang may-ari, kahit ito ay nakakontrata sa iba, sila pa rin ang boss. Sila pa rin ang may kontrol. Kasi sila yung tunay na may-ari. Mga kababayan, 'pag nagkontrata po tayo ng isang property, ibinibigay natin ang ating buong karapatan sa kanila na i-manage ito, i-develop ito. Ang hindi lang po magagawa ng ating kakontrata ay ang i-dispose ito, yung ibenta. Kung pinahihintulutan doon na pwedeng i-sublease, pupwede. Kung hindi, hindi. Yun lang po ang limitasyon diyan, 'di ba? Ngayon nagkataon, pinuntahan nila ng mga abogado o ng abogado ng may-ari ang bahay nung kakontrata ng amo niya para sabihin na, "Hey DDS, nakakontrata sa amo ko 'yan. Ang ginagawa mo ay breach of contract." O, abogado ko, kuha ka ng abogado mo. O, siguro sabi rin ng abogado nung kabila, "Ay boss, breach of contract nga 'yan. Nakakontrata pala 'yan sa ibang tao. Hindi porke ikaw ang may-ari niya nakatitulo sa'yo.
magagawa mo gusto mo. Puwede kang makasuhan ng breach of contract diyan. May pambayad ka ba? Ano sabi raw nung attorney? Ah, Dun kina-ano, dun nagtanong yung kasi sabi niya, "Okey, for now, you have 30 minutes to get out of the place." Sabi nung taga-SMNI, "Bakit? Ano po yung ano, ano pong dahilan?" Ayaw na ng may-ari. Alam niyang gusto ng may-ari, 'di ba? Kasi press con pa sila nun, eh. "Ako nakahanda ako, bla, bla, bla." Nakahanda raw sila kahit anong mangyari, Kaya lang nung nakausap at na-realize ng DDS na may-ari na he made a mistake by agreeing na ipagamit ito sa, Maisog Rally, malalagay naman siya sa alanganin. So, ang desisyon niya ay huwag nang ituloy. At ito lang yung abogado na nagpalagay din ng tarpaulin doon at yung paglagay ng truck na inilagay doon, normal part yan ng normal operation nila. Kasi kaya nga malaking bakanting lote yan, yan po ay paradahan ng kanilang mga truck. 'Di ba? Meron namang ano, eh, may, structure dun, eh, sa gilid, eh. Siyempre pagpasok, 'di ba? Andun paparada sa loob yung truck. Oh, ngayon ang problema nila, pinapulis pa yata, pinapulis pa sila dahil ayaw nilang i-pull out. Gano'n lang kasimple. Kaya hindi ito natuloy. At si dating Pangulong Duterte being a lawyer, and I commend him na na-realize niya na may pagkakamali yung kanyang mga followers na nakipag-usap doon po sa hindi tamang tao. Doon kay Michael Hilario, oo. At doon nakipagkasundo. Yung pong kanilang kontrata maliwanag kasi sinasabi ni nung, organizer sa Southern Tagalog ay ang sinasabi, ah, ano, um, under ano daw sila roon, may agreement sila, under contract, tapos under negotiation. Kaya nga ako natatawa, ano ba talaga nakakontrata ba kayo kay Michael o nakipag-usap lang kayo, which is under negotiation daw sila para magamit yung venue. Ano sabi ron ni Attorney Cruz? Ang hirap kasi sa'yo Michael, eh, pasok ka ng pasok ng kontrata. So maliwanag nakipagkontrata po talaga sila kay Michael. Kaya sabi niya, ang hirap sa'yo Michael, eh, pasok ka ng pasok ng kontrata hindi mo alam, 'di ba? Hindi alam ni Michael, hmm, na mapapahamak sila roon. Kung kasuhan sila nila ng amo ni Attorney Cruz ng breach of contract, yari sila. At kung wala silang pera, naku, baka mangyari niyan libre na yung renta yung, bayad dun sa property, yung renta. O baka naman ito pa mawala sa kanila, 'di ba, 'pag kinasuhan sila. Hmm. So, simple lang, gano'n lang po kadaling intindihin yung nangyari, 'di ba? Private property 'yan, eh. Hindi ho pinag-uusapan dito yung, permit, hindi 'yun pinag-uusapan dito yung permit. Na sabihin nila hinarang yung dun po sa may Bulacan um, pangalan nito sa Baraswain yung may simbahan, pangalan nito, inaprubahan na rin. Kaya lang yung kumpanya mismo na gumagamit nung lote, naglabas ng kanilang, resolution ng board na hindi nila pinapayagang ipagamit. Sinisisi rin nila sa gobyerno. Maliwanag mismo sa kanila, yung sa Malolos, mismo yung board ng kumpanya ang umayaw ipagamit. Maliwanag lang ito, 'tong dalawang kumpanya na 'to, dalawang negosyante. Ibig sabihin nakasuporta ang mga negosyanteng ito sa kaayusan, nakasuporta sila sa administrasyon. Maiintindihan nila ang aksyon ng presidente, 'di ba? Dahil kung hindi, oh, 'yan lang ang kaya nagdrama na sila, eh. Nagdrama-drama na sila diyan. Hmm. Dahil ang totoo, tiyak na lalangawin sila sa Bulacan. Isipin niyo nakarating na agad yung mga vloggers, tapos yung mga tao wala pa, anong oras na? Supposed to be, dapat po mga 1:00, 2:00, dagsa na. Alam niyo ba yung mga Marcos supporters, yung mga Marcos loyalist, ha, ang event 2:00 ng hapon
Anong oras dumarating sa venue? 'Pag dumating sila ng 12:00, late na sila. Dumarating sila ro'n 6:00 kagaya yung dun sa may Taguig, yung proclamation rally dun. 6:00 pa, yung iba 2:00 ng madaling araw. Sabi ko, "Are you willing to wait?" Sabi ko sa kanila, "Actually, you were waiting for almost 12 hours. At ang init na ngayon, dito na kayo kumakain." At galing pa kami ng Isabela. Wow! Gano'n ho sila. Etong mga ano, etong mga DDS, kailangan bang hakutin? Kailangan na ako wala akong problema sa hakot system, eh. Normal po yang hakot. Alangan naman paglakarin mo, yung mga taga Maynila, yung mga taga bundok tralala, alangan naman ang paglakarin mo para makarating lang diyan. Siyempre hakutin mo, provide the transportation. Yan na lang yung tanging maibibigay ninyong pakonsuelo de bobo. Pero nasaan, ba't walang dumating? Meron man dumating siguro ilang piraso. Ang masakit, parang walang DDS sa Bustos, Bulacan, 'di ba? Hmm, sabi, ah, casual casualties yung nakipag-usap sa Bulacan. Hmm, ano, yung Bulacan karamihan diyan Marcos loyalist. Sabi niya, hindi raw alam ng katiwala na rally pala, ang alam ng katiwala na birthday party lang. Hindi naman ako maniniwala doon na ano, kasi may ano sila, eh, may kontrata sila, eh, 'di ba? Mas naniniwala ako na alam niya. Hmm. Minamalas lang talaga sila, hmm, 'di ba? Kaya para sabihin ni Pulong na ginipit na naman ng gobyerno ng administrasyon, eh, yan po ang galaw ng mga trapo. He is too young to be corrupt, sa totoo lang. Kasi kahit alam niya yung nangyari, naniniwala akong alam niya yung nangyari, mas pinili niya pang sabihin ang pagpanggap, 'di ba, na siraan ng gobyerno. Pero samantalang nung panahon ng tatay niya ginalang natin 'to, pinagtanggol natin. Hmm, kahit na sinira nito ang imahe ng bansa natin, naging tayong nakakatakot na bansa kaya tuloy mga investors galing China mas pinili pang ibang ASEAN nation kaysa sa Pilipinas, 'di ba? Mas pinili pa nila ang isa pang komunistang bansa, ang Vietnam, kaysa sa kaalyado ng bansang Amerika, ng bansa nila, which is the Philippines. Now, sabi rito ha, another facts, under the administration of former President Duterte, Human Rights Alliance, Karapatan recorded 4,586 restrictions or violent dispersals of mass actions, public assemblies, and gatherings. Well, I still remember yung picture po ng taong sinagasaan. Alala niyo yun? Merong rally, yung actually mga ano yun eh, mga yung rally na yun, mga pro Duterte yung mga nag-rally na yun, tapos ang nangyari nung dinidisperse sila, yung mga pulis sinagasaan sila. Oh, anong aksyon dun ni dating Pangulong Duterte? Parang wala. Sinagasaan yun, merong isa ron yung multicab ng mga pulis. Na huminto nga yung multicab ng mga pulis, nandun naman nakapatong sa binti ng isa sa mga rallyista na sinagasaan. Ay naku, tapos tahimik dun si Baste, wala siyang reaksyon dun. 'Di ba? Baka sabihin, "Ah, hindi, dati babaero pa ako, eh, nung time na 'yan." Oo nga naman, 'di ba? So, sabi ni Leo, yeah, sorry, not po long, ito sa Baste. Okay, sabi ni Leo, nakakatawa sila Harimau. Hindi po Harimau, it's a Halimau sa Chinese po. 'Yan, isinisisi kay PBBM ang kapalpakan ng organizer nila. Gusto nilang idikit kay PBBM ang issue sa Murahan rally nila. Dismayado sila na laging kokonti na ang pumupunta. 'Yan, bangaw at langaw. Alam niyo swerte nga nila sana kahapon papunta na ako, eh. Mga bandang 3:00 ng hapon. Aayain ko na lang si Go Philippines. Kaya lang, pag-akyat ko nabasa ko na, naku, mainit na balita, kinansela ni dating Pangulong Duterte.
guest speaker, kinansela ang event. Oh, wow! Hindi ka guest speaker, ikaw ang promotor. Kasi ikaw ang decision maker. Hindi ba yun yung sinabi ni ano, yun yung sinabi ni Michael, ay Michael ni yung organizer. Oh, hintayin po natin yung desisyon ni dating Pangulong Duterte. Oh, kasi siya po yung makakapagdesisyon. Nice. At yung desisyon, oh, ma-realize niya na yes, under a valid contract pala ito. At palpak etong kanilang mga organizer, 'di ba? Uh, it's too tiring to this Fento family. Nonsense, puro paninira lang kay PBBM. Nausog yung maisog rally nila. Kaya nga eh, nausog eh. Tapos ngayon kasalanan ni PBBM. Ayos, 'di ba? Ano ba? Mga coup d'etaters multiple times. Rick C. Economy slowed down during the Duterte administration. The investments from other countries stopped and the China promises did not go through. Tama. Kaya nga, 2020, tinalikuran na rin sila ni dating Pangulong Duterte. 'Di ba? Inano na sila, tinabla niya na. Kasi, hindi naman nila sinunod. Pinaasa kasi nila si Digong doon sa kanyang supposed pet projects. Walang iba kung hindi etong Mindanao Railway, 'di ba? Meron akong content tungkol doon sa pagbabalik ni dating Pangulong Duterte. Ang title po nito, puntahan natin sa YouTube. Okay, eto ho pakita ko sa inyo. Para mapanood ninyo ang katibayan na siya mismo iniwan niya rin po ang China. Ayan. Okay. Duterte's independent foreign policy from China back to USA. So mga pro-China vloggers, tahimik dito. Diba? Hindi nila madibunk yan. Hindi nila madibunk yan. Hmm. Kasi yan po ay katotohanan na talaga namang nang ma-realize ni Digong na binudol ako. Binudol niya ang China. Akala niya gano'n-gano'n lang mauto niya yung mga yan. Pinangakuan siya na kapagka ikaw ay ikuditan ikaw ay i-oust nila sa puwesto, hindi kami papayag. 'Di ba binida niya 'yun. Oh, 'di raw papayag ang China. Tapos kalaunan, target niya yung Visiting Forces Agreement tanggalin. Sabi ko nga, ba't hindi pa dinirekta yung MDT? Para kung yung MDT ang nawala, 'di ba, wala na rin tayong Visiting Forces Agreement. Oh, tinitira niya yung Visiting Forces Agreement at the time, nakansilahin para yung EDCA mawala na rin. Kaya lang kalaunan din, napilitan na rin siya na baguhin yung kanyang paninindigan. At diyan po mapapanood niyo diyan sa napakaikling content natin, 44 minutes. Pero nandiyan ho kasi nilatag ko yung mga yung mga pruweba ng kanyang pagbaliktad. Ang link nandiyan rin po, 'di ba? Sabi ni Rick, ah the Mindanao Railway and the PNR Railway to Bicol, China promise of financing was a big fake project. Yeah, that's correct. Lagi naman ang PNR natin, ang Japan ang pumupondo sa mga rehabilitation nito eh. Maski nung panahon ni Gloria Arroyo, ng JICA, and Flavelyn Subiano. Si Duterte, pinanindigan na niya na demonyo siya dahil hindi na yan mapapatawad ng Diyos sa pagmura niya sa Diyos. Di ba? It's a blasphemy. Hmm. Okay, iwan na natin 'tong topic na 'to. At least lang madaling maintindihan ng mga